Uy, breaking news! Ipinahiya si Pinky po ni Senator Rodante Marcoleta sa Senado mismo. No? Ito po nakahanap ngayon ng katapat itong si Pinky dahil alam naman natin na sa mga nagdaang taon o panahon, walang nang umaharap dito kay Pinky. Di ka nga walang natatakot sa kanya, hindi na natatakot, mataas daw respeto sa kanya at walang gumaganito kay Pinky. No? Kaya patuloy lahat ng sinasabi ni Pinky ay gusto niya paniwalaan. Kasi nga, binusog siya ng palakpak noong mga nakaraan taon, binusog siya ng mga paghanga ng mga tao sa paligid niya. Ngayon, etong Pinky ngayon, sorry ka ngayon. Bakit? May Rodante Marcoleta na sasaway sa'yo. No? Hindi porket nung araw, mga panahon, magaling ka, PMP chief ka, senador ka, magaling ka mag-imbestiga, matapang ka, o kesyo ka may nabakal ka pa, ganyan-ganyan, di ba? Yan ang panukso sa kanya nung araw. Si Senador Rodante Marcoleta ang nakatapat mo ngayon. Pasensya ka, malas mo. Bago ka man lang tumalikod sa mundo, may nakatapat ka pang isang tao na talagang paprangka sa'yo. Harap-harapan, no? May bidyong ipinakita si Senador Marcoleta kung gaano kabalasubas itong si Pinky. No, tama naman si Senador Rodante Marcoleta. Kaya nga tanong ko sa lahat ng nagtatanggol kay Pinky, galit kay Senador Marcoleta, bakit inya Marcoleta niya, si pro-China mo, pro-China? O tanong ko sa'yo, ganito, yung Pinky mo ba nag-imbestiga? Bakit mag-iimbestiga? Wala nga ebidensya. Hoy, mali yung ganun salita. Bakit? Mag-iimbestiga ka lang ba pag may ebidensya? Ibig ko pala sabihin, yung nahuli mo nagnakaw, nahuli mo na. Hindi ka mag-iimbestiga pag wala ka ebidensya? Ano klang teting ka naman? Di ba? Mali po yung ganyan. Tanong ko sa inyong lahat, bakit hindi iniimbestigahan ni Pinky? Ba't iimbestigahan? Ba sila may sala? Bakit? Pag iimbestigahan ba sila na may sala? Kapag ba sabi ko nga sa airport, kinapkapang ka sa airport, yung bagahe mo, inalungkat, ibig sabihin ba may sala ka? Sige nga, halimbawa may checkpoint. Police, may checkpoint. May police, checkpoint. Kapag may checkpoint kasi may criminal na hinahanap, criminal ka na rin? Ay, ayoko magpa-checkpoint, ayoko. O, hindi criminal ka. May bagay ka na ayaw mo makita kaya ayaw mo magpa-checkpoint. Tama, mali? Di ba? O ngayon, pahiya po si Pinky dito, mga kamunting kalaman. Dito po talaga, dinurog siya dito. Ako lang yata ganito sa mga vlogger Ibang mga vlog, basta makichismis lang, walang sustansyang kausap Di ba? Dapat na ipapaliwanag lahat para mas maintindihan ng mga tao yung kung anong kailangan ng investigasyon na to. Ito, painggan natin si Senator Rodante Marcoleta. In the sworn statement of the Diskaya, 17 congressmen were also mentioned. Why were not they asked to appear before the committee? On the other hand, the statements of... Hoy, take note hindi ko sigurado kung andito si Pinky, pero alam ko andito si Pinky. Hindi naman na-absent yun Di ba? Andiyan sa ano yun, sa Senado. Yusek Bernardo and his cohorts Alcantara and Hernandez, who named certain senators upon the intercession of the Department of Justice, were readily heralded as gospel truth. The chairman of the BRC has also named at least 11 contractors in his first and second privilege speeches, whom he crucified to be involved in the flood control mess. Hanga sila Robin Padilla sa likod, tingnan mo. Hanga sila dyan. Bakit? Walang nakakaganyan kay Pinky. Tandaan nyo, wala nakaganyan. Natatakot kay Pinky. Kay Senator Marcoleta, rekta. Buti niya, ganyan lang Kung ako naging senador, paprangkahin ko yan Ipapahiya ko yan Kaya, bakit? Ayaw mo mag-imbestiga Anong ginagawa mo sa committee mo? Tanong ko sa'yo. Ikaw ba, Pinky, nag-iimbestiga ka? Oo o hindi? Tsaka hindi makakasagot Hindi siya pwedeng umuo. Dahil hindi naman. Hindi siya pwedeng humindi. Kasi talagang walang investigasyon nangyayari talaga. Bakit hindi na sila ipinatawag? Bakit iilan lang mula sa 11 kontratistang kanyang tinukoy ang aktual na humarap sa pagdinig? Bakit namimili? Ano ang ibig sabihin nito? May pinagtatakpan yan, sir. Ang isang bagay, sir, di ba kadalasan ang salita natin sa mga tao, eto kung walang pinagtatakpan, humarap ka. Di ba lagi sinasabi sa mga tao yan, kung wala kang kasalanan, harapin mo. Kung wala ka, kung malinis ka, ba't ka matatakot ka, ba't mahihiya, harapin mo. Di ba ganyan? O bakit ito hindi mo maharap Pinky? Ba't di mo maimbestiga? Kung wala ka tinatago, ba't di mo imbestiga? Sige nga, titirahin mo ang kredibilidad, walang kredibilidad. Ang galing, no? Ganoon na pala ngayon, no? Pag nakahuli ka ng isang magnanakaw, okay, nahuli mo ng karnap, no? Kinarnap niya, nahuli mo, no?
Nahuli, hinarap sa'yo. Sir, nahuli ng karnap. Ha? Pati niya, ay, naku, walang kredibilidad dyan, wag na. Hindi yan ng karnap. Hindi totoo yan. Hindi mo siya paniniwalaan kahit may ebidensya na. Remarkably, on November 14, 2025, the BRC chairman invited former Speaker Martin Romualdez to testify in its 7th hearing. He did not appear. Then on January 22, 2026, as quoted by various media outlets, the chairman said that former Speaker Martin will be invited again. If he wants to attend, he is welcome. Wala, bluff lang niya yan, sir. Bluff lang niya, kuwari, tawagin si Martin. May kanya-kanyang dahilan eh. Interparliamentary courtesy kay Martin. Kay Gutesa, yung notaryo. Yung sa 18 Marines, walang kredibilidad kasi niya, yung pang-competition niya, 805 billion. Paano man daw magkakasya sa Manila yung 805 billion? Eh, matatapos sila 5 taon. Dapat 2008 pa daw. Kung nagre-repack sila ng 2005, ng 805 billion ng pera, dapat 2028 matatapos ang pag-repack kahit araw-araw. Yung competition ng mamang iyan. Di ba? Bakit? Tanong ko sa'yo, yung 805 billion ba, nirepack lahat? But he cannot be forced to come due to interparliamentary courtesy. This doctrine can be challenged in the light of Section 27, Article 2 of the 1987 Constitution, which reads, "The state will maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption." This doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute and should not prevail over a clear and categorical mandate of the Constitution. The members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny. If anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked. And on January 11, 2026, in a radio interview over DZBB, the BRC chairman said that there is no solid evidence linking former Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy. This is deeply troubling not only for what was asserted, but for what was prematurely concluded because the records of the hearings clearly reveal otherwise. First, Gutesa, who appeared and categorically linked him to the controversy. Second, Saldico in his several video feeds. Sabi ng mga bangag vloggers, bakit anya tatawagin si Martin? Wala namang kasalanan yun eh. Wala namang ebidensya kayo eh. May makapagtuturo sa kanya eh. Bakit? Hahanapan agad ng ebidensya? Hindi ba pwedeng wala ba kaming karapatan bilang taxpayer o bilang isang senador? Tanungin man lang siya, baka may alam siya. Hindi pa nangyayari sa kasaysayan yan eh, Pinky. May pinatawag si Romualdez sa ICI, nakatago pa, hindi pinakita. Anong klaseng investigasyon yan? Niloloko nyo kami, Junior. Niloloko nyo kami, buong tao. Buong sambayan ng Pilipino, pinagluloko nyo. Saka nakakita, tatanungin mo yung tao, itinatago nyo sa ICI, hindi pinalabas yung video. Di ho ba? Tama ba yan? Pinky, tama ba yan? Sige mo, logic lang. Logic na lang sundin mo, wag na ano, yung utak mo na lang sundin mo. Tama ba yung ginagawa mo? Tatanungin ng tao, ayaw nyo pa? Baka sakali may alam siya. O sige, accepted ka na. Hindi ka nakasalanan. Tatanungin ka namin, baka may alam ka. Bakit ayaw mo pa rin ipaharap sa kay Senator Dante Marcoleta? Bakit? Takot kayo na may matanong at hindi makasagot at ma-corner kayo. At kapag nangyari yun, Pinky, napaharap mo lahat ng tao dyan, ikaw sisisihin ni Junior. Bakit dahilan? Bakit mo, Pinky, pinabayaan na mapaharap yan dyan? Kaya hindi niya hinaharap eh. Hindi niya hinaharap yan eh. Nakatingin si Junior sa kanya eh. Di ba? Yan si Pinky. Naglilingkod hindi sa taong bayan. Doon sa amo niya na 68 years old, ilang taon na lang, sumalangit nawa. As the principal actor of this most despicable scandal. Third, at least 2 out of the 17 congressmen in Vizcaya's list reportedly referred to Martin Romualdez. Sa mga unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang chairperson, iminungkahi ko po, Ginoong Pangulo, na anyayahan din si dating Governor Luis Chavit Singson na nagpahayag din ng kahandaan at kagustuhan na dumalo upang tumestigo sa mga flood control projects sa Ilocos. Wala rin pong nangyari. Bakit ayaw mo si Chavit imbitaha? Bakit?
Walang kredibilidad na naman. Sabihin mo kasi kritiko ng Pangulo. Ha? Taga Ilocos ano yon dun sa Norte. Di ba Norte ba si Chavit? Alam niya, lalo ngayon yung kaibigan niya, si medyo mataba na, si Jesus Duque. Alam mo yun? Si Jesus Duque. Si Madarahog, yung vlogger na mataba na nag-expose ng mga sa Ilocos Norte. Kaibigan niya yun. Ba't ayaw niyo ipatawag si Chavit? Pinky? Dahil takot kayo na mahayag yung katotohanan doon sa Ilocos Norte. Tama, mali? Yeah. At dahil sa'yo, kagagawan mo, sabihin sa'yo ni Junior, Pinky, ano ka ba? Ba't mo pinaharap yung mga yan? Ako ba hihipit? Ang sisisin, ikaw. Ginoong Pangulo. We're now seeing a clear pattern in this mambo-jumbo that whenever a witness points to former Speaker Romualdez as being linked to the controversy, the credibility of that witness is quickly placed in question. In an ambush interview at the Senate on November 14, 2025, by various media outlets, the BRC chairman clarified that a remote sworn testimony will be allowed only if Saldico appears before Philippine Embassy or Consulate, and a request for a Zoom meeting under oath will be valid. First, Saldico fears for his life and therefore he cannot go to any Philippine Embassy. Kung si Gutesa nga ay bigla na lang naglaho na parang pula. Sa halip na suportahan at pakinggan ang mga naglalantad ng katotohanan, sila'y pinababayaan at nailalagay pa sa panganib. Second, the statement is incorrect because under the Apostille Convention, which the Supreme Court already implemented under OCA Circular number 210-2023, Saldico can take his oath before any commissioned notary in Portugal or elsewhere in Europe. He doesn't have to do it before a Philippine consular office. All he has to do is for his sworn statement to be apostilled in that foreign country, and it will have the effect of a statement sworn before a Philippine consulate. In the 8th hearing on January 19, 2026, the VRC chairman stated, let me emphasize the point, or one point. We always go wherever or where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. If that is truly the guiding principle of this investigation, Mr. President, then several matters should have been highlighted and pursued with equal vigor. Pagkatapos ng speech na ito ni Senator Marcoleta, walang may pakialam. Pati mga media, walang may pakialam. Parang wala lang. Lumagpas lang sa paningin nila, sa pandinig nila. Ganyan po yan, mga yan. Binabaliwala lahat nila. Walang imi kahit si Pinky. Wala. Binabaliwala lahat nila yung ginagawa ni Senator Marcoleta. Yung ginagawa. Parang di-discredit lahat. Wala yan. Invento lang yan. Kritiko kasi ng Pangulo yan eh. Ganyan sila. Parang kay Dean Chase. Alam mo yun, naglabas siya ng video na tubig. Dapat yun, demanda si Dean Chase eh. Kung talagang galit sila eh. Ba't di niya dinimanda? Nakapagtataka. Bakit? Baka pumutok ang issue? Hindi talaga totoo yun. For instance, on November 18, 2025, he made a revelation during the plenary debates of the 2026 budget on general principles in the presence of DBCC officials. Sinabi niya na base sa usapan nila ni Yusek Bernardo, meron siyang may mga taong nagne-name drop sa Pangulo. Tulad din na Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar. Siya may sabi niya, si Pinky. Nagutos kay Saldico na ipasok sa BICAM yung insertions ng 100 billion. Panoorin po natin ang video, Mr. President. Biro sa loob ng Senado, ipi-play yung sinabi ni Pinky. Aba, nakakahiya to kay Pinky. Harap-harapan ginaganyan ka ni Senator Marcoleta. Pumalag ka, Pinky. Kung talagang matapang ka, dati kang PMP, at dati ka sabi mo talagang may palukso sa'yo, kamay na bakal ata eh. Palaga mo si Senator Marcoleta, matapang ka, para mahayag ang katotohanan. President. Sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van.
may armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, Okay na yun. Ngunit kailanman na hindi po naimbitahan si Yusek Adrian Bersamin upang harapin at linawin ang akusasyong ito. Tingnan mo saka nakakita, pag alam ko pag may kaso ka, kahit sa barangay lang, paghaharapin yung, kaya saka nakakita na nag-aaway yung tao, hindi pa harapin yung isa. Pwede ba yun? Lalo usapan, kaba ng bayan, ang laki ng issue na to, hindi malito. Pwede ba hindi mo paharapin yung tao para kumpirmahin, tanungin man lang? Adria, ikaw ba totoo siya sabi mo? Ba't ayaw? Kasi baka kumanta, maikanta yung amo. At pag dahil kanta yung amo, yari ka, Pinky, dahil sa'yo, napaharap mo dyan. Sabihin sa'yo, Pinky, ikaw may kasalanan nito. Bakit? Bakit mo pinaharap sila Bersamin? Bakit mo pinahalap yung mga yan? Dapat di mo pinapaharap. Gawan mo ng paraan na huwag silang paharapin. Naisip naman ni Pinky, Sir, gagawa ko ng paraan, sige na magparapin. Alam ko na, interparliamentary courtesy. Alam ko na, sa 18 Marines, discredit sila kasi, mathematical, hindi sakto. Biruin mo, nakaisip ng paraan si Pinky, takot sa amo niya Di mo ba? Takot sa amo niya. Ay, kung hindi ka takot, mag-imbestiga ka nga, sige. I-challenge kita. Kung hindi ka nga takot, mag-imbestiga ka nga, sumusimula mo na. Hoy, take note Ilang buwan na hindi nag-iimbestiga yan. Yung mamangya. Sige nga, mag-imbestiga ka nga. Kung hindi ka takot. Na mismong chairman pa ang nagsiwalat sa plenaryo. Earlier, on November 14, 2025, in an ambush interview, he already disputed the statement of Saldico about the alleged 100 billion insertions allegedly made by the President in the BICAM. Ang malinaw rito, Mr. President, ay magkakaibang pahayag at pagkakaunawa sa parehong issue. Isang senyales ng kontradiksyon na posibleng pagmamanipula na dapat sana'y malinaw at tapat sa publiko. This becomes particularly concerning in light of the second supplemental affidavit of former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dated November 10, 2025, where he disclosed that he handled 5 billion worth of projects for former DPWH Secretary Manuel Bunoan each year from 2023, 24 to 25 with kickbacks of 15% therefrom. From this kickback, 75% will be shared by Bunoan and Cabral. The 25% goes to Bernardo. Pinayagan din ng chairman ng BRC ang pakikialam ng DOJ sa mga pagdinig, lalo na sa pagpili ng mga gagawing testigo sa ilalim ng Witness Protection Program. Ito ay sa pamamagitan ng sapilitang pagre-require ng restitution na hindi naman hinihingi ng batas. Hindi rin po binigyan... Take note yung binalita sa mga mainstream media, ito na naman, yung salitang restitution ni Senator Marcoleta. Alam niyo ba't ito na binabalita sa... Ito mo, ini-splice nila ang video. Ang pinalabas lang, hindi yung kabuuan ng video ng speech ni Senator Marcoleta rito. Dahil ang speech ni Senator Marcoleta para sa investigasyon. Hindi. Ang ginawa ng mga mainstream media, itong salitang restitution lang ang pinapalabas. Para kasi alam nila, allergic yung tao sa salitang restitution ni Senator Marcoleta. Akala nila kasi ayaw ni Senator Marcoleta pagsoliin ng pera, yung mga diskaya. Yun ang akala nila. Hindi. Kaya nga sabi ko ano mas maganda? Magturo muna si diskaya ng big fish bago magsoli ng pera o magsoli mo ng pera bago magturo ng big fish. Ano mas maganda? Sige nga. Kaya pumili, ano mas maganda? Yung kay Senator Marcoleta. Ituro mo na big fish kasi pag naturo big fish, hindi lang si diskaya magsosoli ng pera, kundi yung mga tinuro. Tama, mali?
Sasabihin mo, magsoli mo ng pera para sa WPS Witness Protection Program ni Diskaya. Kaya nyo gusto isoli muna yung pera dahil alam nyo hindi susoli ni Diskaya ang pera. Kaya hindi siya mabibigyan ng WPS. At kapag hindi nabigyan ng WPS, walang makapagtuturo kung sino big fish. Yun ang gusto nyo. Di ba? Napakalinaw eh. Napakalinaw eh. Ng pansin ang mga naging kaganapan sa number 30 Tamarin Street, South Forbes na binigyang diin ni Saldico sa isa sa marami niyang video revelations. Sinabi ni Saldico na nag-deliver siya ng 1 billion sa lugar na yon. 200 million noong December 2, 2025 at 800 million noong December 5, 2025. Sasabihin ni Pinky, ano hindi mag-iimbestiga? Nag-iimbestiga ako eh. Paniniwalain niya yung taong bayan kahit di nakita. Basta sabihin niya lang yung word na nag-iimbestiga siya kahit hindi. Yan yung mga matatandang politiko na nanloloko. Tandaan niyo yan. Yung sinasabi nila mahirap sila, pag eleksyon ni kakain ng fishball, lulusong sa baha, sasabihin nila makatao sila, makamasa sila, pero pag nanalo na, nilumusong sa baha, ni baha doon, di siya pupuntahan yun. Ganyan yung mga matatandang politiko. Oo. Sasabihin, bakit si Hector Marcoleta? Bakit? Imbestigahan mo muna yung mga Duterte. Bakit ang gusto mo lang imbestigahan yung sa Pangulo? Bakit yung sa mga Duterte hindi nyo imbestigahan? Bakit mo si Hector Marcoleta pag-imbestigahan? Ikaw, Blue Ribbon. Sina-challenge ka na nga ng mga DDS eh. Gusto mo, sabay mo na mga Duterte. Imbestigahan mo na rin mga Duterte kung gusto mo unahin yan. O ayaw mo unahin yung flood control, sige, granted. Ayaw mo unahin yung flood control, sige, okay. Unahin mo mga Duterte, sige. Ba't ayaw mo gawin? Kasi wala kang makikita. Ayon po kay Saldico, ang pag-aatid ng 200 million ay ginamitan ng isang Grandia Elite. Yun namang 800 million ay ginamitan ng dalawang Grandia Elite. Grabe, oh. Ang mga ito ay tinanggap di umano ni Yusek Jojo Cadiz sakay ng kanyang Toyota Fortuner kasama ang kanyang driver. Ang mga perang ito ay inihatid daw sa bahay ng Pangulo sa Naray Street gamit ang mga nabanggit na mga sasakyan. Ang dami pong dapat inimbitahan upang linawin at Alam mo, maimbestigahan ang bagay na ito. Sa Yusek Jojo Cadiz at ang kanyang driver, ang mga opisyalis ng korporasyon na may-ari raw ng bahay, si Nelson Go na dami raw ni Martin Romualdez sa nasabing korporasyon, ang security agency na bantay sa nasabing lugar upang makuha ang logbook ng pagpasok at paglabas ng mga sasakyan noong December 2 at December 5, 2025, o kaya ang CCTV footages para makilalang ganap ang mga sasakyan at drivers. alam mo sinabi ng mga bangag vloggers, alam mo sabi, Marcoleta, ba't mo ba dinidiin ng Pangulo? Bakit mo ba dinidiin lagi si BBM? Bakit ba gusto mo madiin si Martin Romualdez? Kailan diniin ni Senator Marcoleta si BBM? Ang lahat ng pahayag na to, hindi siya may sabi. Ang gusto ni Senator Marcoleta, imbestigahan lang. Si Senator Marcoleta ba may sabi si BBM ang nag-deliver? Kay BBM din-deliver yung maleta? Si Senator Marcoleta ba nagsabi noon? Huwag kayo mananaginip ng gising. Ang hirap managinip niyan. Ang nagsabi niya sila Saldi. Hindi si Senator Marcoleta. Sasabihin pa, no, si Saldi, tao ni Sara yan eh. Kaya naging tao si Sara Sus, Mariosep naman to mga to. Kaya naging tao ni Sara si Saldi, kahit naging niya si Saldi dyan. Is ko naman po. Na may dala ng mga sasakyan at sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa halip, ang tinawag po ay dalawang babae na nagtakip pa ng muka at hindi nagbigay ng sworn statement sa mga miyembro ng BRC. Tama. At nung Yun na may credibility kay Pinky. Yung nagtakip ng muka, walang sworn statement, tapos nagtakip pa ng muka, siya pa sumasagot. Yun na may credibility kay Pinky. nangin ko sila, napansin naman po ninyo, Ginoong Pangulo, ang chairman pa ang sumasagot. Given the seriousness of these allegations, one cannot help but ask. Ito ba nang bibintang si Senator Marcoleta? Hindi, kitang-kita naman eh. Why has Yusek Cadiz not yet been invited to testify before the BRC? The public deserves answers, but some key witnesses remain uninvited. In the same second supplemental affidavit of Bernardo, he further alleged that at least 5 cabinet secretaries and several undersecretaries had allocables recorded in what has come to be known as the Cabral files. On December 27, 2025,
in a radio interview over DWIC. The BRC chairman echoed Bernardo's statement. At least 5 cabinet secretaries and some undersecretaries had allocables amounting to billions in the controversial 2025 budget. But the only names revealed were former DPWH Secretary Manuel Bonoan and former Executive Secretary Lucas Bersamin. Who are these other unnamed secretaries? And were they the same secretaries referred to by Bernardo in a second supplemental affidavit? We may never know because they were never invited in any of the proceedings, Wala, ayaw imbitahan ni Pinky yan, ayaw niya. despite the chairman's apparent knowledge of who they were. So one cannot help but wonder if the chairman himself knew about their identities and their involvement in this whole mess. Why were they not summoned in the succeeding Senate investigations? Why were certain individuals being shielded from scrutiny? Is there someone up there who would have been implicated or whose name would have been inevitably exposed had they been made to appear before the Senate? Mr. President, the matter does not end here. On February 24, 2026, a press conference was held in which one attorney Levy Baligod presented a joint affidavit from 18 former members of the Philippine Marine Corps, a former enlisted personnel of the Philippine Army, and a reservist of the Philippine Army. The affidavit alleges that they were involved in the delivery of maletas filled with cash to various recipients, purportedly under the orders of Saldico. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park, gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Wala, pinagbaliwala niya yan. Kasi diba, yung amo niya, madidiin. Amo niya si Junior eh. Tutaya ni Junior eh. Di ba? Bakit ayaw mo ipatawag yung mga yan, mga nabanggit na pangalan, Pinky? Sige nga, bigyan mo nga kami ng isang rason. Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado. Ibig sabihin pala, pag congressman daw pala, may interparliamentary courtesy. Ibig sabihin, pag kay Pinky, pag ang magnagnanakaw ay congressman lahat. Halimbawa, 200 congressman nagnakaw lahat, no? Hindi niya pwedeng iharap yung kasi may interparliamentary courtesy. Ibig sabihin pala, pag magnanakaw ka, masarap pala maging congressman dahil immunity ka. Hindi ka matatanungan lang. Yan si Pinky. Kaya pag mga magnanakaw, mag-congressman muna kayo para kay Pinky ligtas kayo. Tama? Ganun ba? Tanong ko lang. Tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig. Tama. Upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Tamo, abangan yung sagot ni Pinky dyan, ha? Tamo, ba't paharapin? Ang blue ribbon para sa katotohanan lang. Hindi naman, parang gusto niyong palabasin, hindi pwede iharap yung 18 Marines kasi hindi naman makatotohanan yung 18 Marines. Kaya ang BRC daw, para sa katotohanan lang daw. Paano mo malalaman ang katotohanan ng isang bagay kung hindi mo tatanungin, hindi mo harapin? Diba? Ang tindi ng matandang to. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20
ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Hmm. Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Hmm. Senador Gatchalian? Hindi pwede kausapin yung mga yan. Alam niyo bakit, Senator Marcoleta? Yan kasi ang utak ng mga yan para sa 2028 election. Pag sila kinalaban nila si Junior, yung mga loyalista na pwedeng bumoto sa kanila, kasi si Junior wala na yung bababa sa 2028 yan eh. So wala na tatakbo Marcos, tama? Ngayon, mapipilitan sila pag tumakbo halimbawa ang Pink Lawan o sino man dyan sa Senado tumakbo sa bilang isang presidente. Ang gagawin nila, ang naratibo nila, lahat ng mga loyalista ang mga loyalista hindi na maboboto sa mga Duterte yan eh. Check yan eh. Boboto yan doon sa tatakbuhan nila, gaya ng mga Pink. Kaya hindi nila magawang maaway si Junior kasi yung boto nila iniisip nila mawawala. Ganun lang kasimple kaya sumasang-ayon yan kay Pinky. Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila ay inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Eh sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Oh, takot ka. Takot ka! Takot ka! Di ba? Ang tanda-tanda mo na. 78 ka na yata eh. Takot ka pa rin? Ha? Amo kaptatuta ka pa rin? Ha? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipigat na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, Ayan, nagtalata ng Biblia. nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Alam mo ba't nilagyan ng Bible verse yan? Kasi ang sikreto ganito. Pag ang isang salita, nilagyan mo ng salita ng Diyos at galing sa Biblia mismo, magiging makapangyarihan ang lahat ng sinasabi mo. O, binigyan ko ng tip ha? Binigyan ko ng tip. Kaya pag nagigipit ka sa isang sitwasyon, magbasa ka lang ng isang talata ng Biblia. Maliligtas ka sa isang pagkakataon. Di totoo lang. Oh, mahahayag yung katotohanan. Tandaan mo yan. Yan hindi alam ng iba. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Wala, si Pinky lang talaga ang solusyon dyan. Umalis ka dyan. Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ang mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Kasihan nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito talaga napatunayan natin na talagang tunay na pagkatakip na ginagawa ni Pinky. Maraming salamat. Mag-ingat lagi kayo. Isang masustansya pag-uusap. Paalam po sa inyong lahat.